Bumuwelta ang mga kongresista sa sinabi ng isang senador na manahimik na sila sa issue ng charter change. Giit ng mga mambabatas, hindi sila titikom. Lalo't ang inaatake ay ang House Speaker. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enrique. Hindi daw sila titikom lalo na inaatake House Speaker. Di lumabas din. Sip-sip talaga kayo. Diba? Ganun lang kasimple. Sip-sip po talaga kayo. Ewan ko kamera, hindi ho ba kayo nahihiya sa ginagawa ninyong yan? Yung mga sinasabi ninyo, kahiya-hiya yan eh. Hindi ho ba kayo nasasabihan ng mga asawa ninyo, ng mga pamilya ninyo? Bakit ka sip-sip, Nay? Tay, Nay, ba't sip-sip ka masyado kay Romualdez? Sabi naman ng congressman, anak, yung kinakain mo, tandaan mo, galing sa kanya yan. Kaya shut up ka na lang dyan. Shut up ka, ha? Oh, sige, tanggalin ko lahat ng cellphone mo. Oh, tanggalin ko lahat ng kapritsyohan mo sa buhay. O, syempre, yung anak naman nila. Ganun ba? Di mo naman sinilinaw. O, sige na, sip-sip ka na. Para tuloy-tuloy yung kapritsyohan natin sa buhay. Oh. Wala namang bullying na nangyayari. Ito ang sagot ng Kamara sa Chinese New Year wish ni Senator Nancy Binay na stop... Walang pambubuli pero sinasabi ninyong bilisan. Araw-arawin ka kaya kita dito, sabihin ko sa'yo, bilisan mo rin yung pagtatrabaho ninyo. Masyadong PI ang inaasikaso nyo. Diba? Wala ka pala eh. Bilisan mo, hoy! Diba? Maaaring sabihin nyo, bullying din yun. Kaya lang, iba tayo. Bakit? Kami, taong bayan. Tandaan nyo, we are above you. Huwag nyo kakalimutan yan. Ang taong bayan ay above sa mga public servant. Don't ever forget that. Forget that. That! Diba? Bakit? Article 1 ng ating konstitusyon. The power ng ating authority na sa gobyerno ay nanggagaling mula sa tao. Okay? Ibig lamang sabihin nun, simpleng-simple, mas mataas tayong mga ordinaryong citizen kaysa dito sa government official. Ang tanong, nararamdaman nyo ba yun? Yun ang nasa konstitusyon natin, ha? Ulitin ko, yun ang nasa konstitusyon natin. Tayo ang nasa ibabaw ng mga politiko na ito. Pero parang hindi ganun ang datingan eh. Elementary bullying. Sa isang radio interview, sinabi ni Binay na hindi dapat mawalan ng pag-asa. Hindi rin daw masamang mangarap na sana pagpasok nila ngayong araw ay mananahimik na ang Kamara. Ang Chinese New Year wish ng Senadora, tinapatan ng Valentine's wish ni House Deputy Speaker J.J. Suarez. Ako naman, ang Valentine's wish ko para kay Senator Nancy ay sana let love rule. Wow. Yes. Diba? So, kung let love rule, mahalin natin yung bansang Pilipinas, bilisan nila yung pagpapapasa ng RBH 6 para magawa na namin sa House yung trabaho natin. Kita nyo yung logic nitong congressman na to? Sabit eh. Let love rule. Kung iralin daw ang pagmamahal sa bayan nitong mga senador, aprobahan na kagad yung pagbabago ng konstitusyon na inano ng Senado at ng Congress para daw makapagtrabaho na sila. Gunggong ka ba, sir? Hindi ka makapagtrabaho nang hindi binabago konstitusyon? Ako nagtatanong lang, sir, kailangan mo ba talagang baguhin ang konstitusyon para makapagtrabaho kayo? Hindi ba kayo pwede magtrabaho nang walang pagbabago sa konstitusyon? Yung dahilan mo, dahilan ng grade 1 eh. Tinan nyo ulitin natin ang sinabi niya Ng Valentine's wish ni House Deputy Speaker J.J. Suarez. Ako naman, ang Valentine's wish ko para kay Senator Nancy ay sana let love rule. Wow. Yes. Diba? So, kung let love rule, mahalin natin yung bansang Pilipinas, bilisan nila yung pagpapapasa ng RBH 6 para magawa na namin sa House yung trabaho natin at maayos na natin tong saligang batas. Hindi! Kaya nyong ayusin ang trabaho ninyo nang walang pagbabago sa saligang batas?
Kinagalit mo ko, Kong eh. Maling-mali yung ano mo, yung argumento mo na hindi nyo magawa trabaho ninyo dahil walang pagbabago sa saligang batas. Pambira ka. Ano ka? Hindi, isipin nyo mabuti yun ha. Anong klaseng logic yun? Hindi nila magawa trabaho nila dahil di mabagong batas? Eh ano ka pala? Dapat ka mag-resign. Kasi ang dami nang nauna sa'yo na nagawa naman nila yung trabaho nila without changing the Constitution. Manipulative. Sobra yung pagiging sip-sip mo sa speaker nyo ha. Ang resolution of both houses number 6 na tinutukoy ni Suarez ay ang resolusyong tinatalakay sa Senado na naglalayong amyendahan ng economic provisions ng ating konstitusyon. Bukod kay Suarez, dumepensa rin para sa Kamara sina Marikina Representative Stella Kimbo at Albay Representative Joey Salceda. Hindi naman daw pwedeng manahimik sila lalo't si House Speaker Martin Romualdez na tumatayong padre de pamilya ng Kamara ang inaatake at itinuturong may pakana ng bayaran ng pirma para sa People's Initiative. Dapat na raw itigil ng Senado ang pagdinig tungkol sa PI. Absolutely. I followed the hearings for the two hearings that they've had. And wala po silang napatunayan na merong nakatanggap ng pera o di umano sa kapalit ng kanilang pirma. It's starting to look like a witch hunt. And of course, it's not helping the interparliamentary relations between the Senate and the House of Representatives. Giit pa ni Salceda, sang-ayon sila sa economic tsa-tsa dahil iyon din naman ang gusto ni Pangulong Bongbong Marcos. Iginiit ng mga kongresista na bukas sila sa isang healthy at democratic na debate sa Senado para talakayin ang pagluluwag ng economic. Grabe yung pagiging diktador nitong mga congressman no. Napaka walang niya din no. Parang ang dating sa kanila, bilisan nyo. Tapos sasabihin nila hindi sila bully. Bilisan nyo. Tapos hindi kayo bully, ano tawag yun doon? Diba, ganun lang naman kasimple. Utusan mo yung Senado, bilisan nyo na magawa namin yung trabaho namin kaagad na mabago na agad nating konstitusyon. Bilisan nyo Tapos sasabihin mo, hindi bullying yun. Tuktukan kita sir Hindi, yung totoo. Sino ka para umutos sa Senado? Bakit to? Hinalal ng taong bayan yan. Sir, ikaw hinalal ka lang ng distrito mo, mahiya ka sa buhay mo. Baka hindi pa nga umabot ng 2 milyon yung boto mo Yun ang totoo Diba? Ilan lang ang bumoto sa'yo? Di nga ako sure kung binoto ka talaga At least kahit papaano naman sa mga senador, talagang binoto ng taong bayan, nationwide yan. Iba't ibang dao ng Pilipinas, binoto sila to represent them. Kayo, distrito. Ilan lang ang distrito, mas madali pa nga manalo dyan kaysa sa party list Distrito lang kayo Konting hiya-hiya naman, yung power ninyo nanggaling lang sa ilang tao. Bilang pa. Kung hindi nyo pa siguro binigyan ng pagmamahal. Diba? Kapal ang mukha nitong congressman na to. Ang kapal mo! Oh, kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kalma. Kalma lang, banat bay. Masyado ka mainit Ang kapal kasi ng mukha Pantakin mo. Utusan yung Senado, bilisan nyo. Pag ako talaga lagi senador, maniwala ka, makakatikim ka sa akin ng Makakatikim ka. Buti yung mga senador natin, mababait Hindi, totoo naman di ba? Nakakairita Nakakairita lang yung ganyan. Sino ka? Bakit to ba? Okay, bakit to? Okay, eto lang gusto ko lang ipakita. Gusto ko lang ipakita. Tinatagal lang ba talaga ng Senado? Yun ang tanong